Isang batang namatay matapos malunod sa spillway ng Lamesa Watershed. Ipinagbabawal ang pagpasok sa watershed compound. Live mula sa Quezon City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, dahil nga sa pagkalunod ng 8 taong gulang na batang lalaki dyan sa tinatawag na downstream spillway dyan sa Lamesa Watershed, ay nag-inspeksyon ang mga otoridad para tingnan kung paano nakapasok ang batang ito. Sa bahaging ito ng Lamesa Watershed, nalunod ang 8 taong gulang na si Renz Fernandez itong linggo. Ayon sa kuya ni Renz, tumakas ang kapatid kasama ang 2 pinsang edad 4 at 8 para maglaro. Hindi raw nagpaalam sina Renz sa kanilang nanay na nooy naglalaba. Kwento ng mga pinsang kasama noon ni Renz, dumaan daw sila sa creek na ito at nakarating sa halos tuyot na spillway. Pero dahil may matubig na bahagi sa lugar, doon nila naisipang maglaro hanggang sa mahulog si Renz at malunod. Nasa 4 to 5 feet ang lalim ng tubig sa bahaging yun, ayon sa mga taga-Lamesa Watershed. Iwasan na lang siguro na may pumunta ng mga bata para maiwasan yung mga ganong pangyayari. Kung sa kapatid ko baka huwag naman sana may maulit pa. Nakauwi pa ang magpinsan pero di nila maikwento sa magulang ang nangyari kay Renz. Pasado las 5 ng hapon nung linggo, natagpuan ng bata. Sinugod sa ospital pero dead on arrival. Kanina ay nag-inspeksyon sa lugar ang opisyal na namamahala sa Lamesa Watershed kasama ang kinatawan ng MWSS, mga gwardya at pulis. Bago makarating sa creek na dinaanan ng mga bata, may nasita pa silang 2 tao na may kasamang bata na nagpapahinga. Bawal kasi pumasok sa watershed compound. Batid ito ng mga nakatira sa tabi ng pader ng compound. Pero kayo po, ano sinasabi niyo sa mga anak niyo? Naku, bawal na bawal po talaga. Pinagbabawal talaga na lumusot dyan. Sinisigawan nga nila pag may mga lumusot na estudyante. Ginawa pa nga tambakan ng basura ang lugar, kaya nagbabala ang mga otoridad sa mga residente roon. Matagal ng information na bawal naman pumasok. So may mga matatanda naman dyan na dapat magsabi sa kanilang mga anak na bawal dyan. Kaya lang sila pumapasok eh. Ayun nga, At mahirap. natin alam daw nila na bawal. Minsan, kung sino yung dapat magsabi, siya ang sinusundan. Makikipagpulong naman ang mga opisyal ng Lamesa Watershed sa PNP at iba pang ahensya para sa mga dagdag alituntunin nang matiyak na wala nang malulunod ulit sa lugar. Jessica, yung pagpupulong na yan ay mangyayari ngayong weekend at sana nga ay matuloy. At ang sinasabi lang ng mga opisyal ng Lamesa Watershed ay kung ano ang ginagawa ng mga matatanda ay siya rin gagawin ng mga bata. Wala bang paraan talaga, Cesar, para lagyan? Siguro imposible kasi malawak yung watershed pero wala bang paraan para hindi nga makapasok yung kung sino-sino doon sa loob ng watershed area? Pag mga matatanda, medyo may control pa yan, may alam silang gagawin. Ang mga bata kasi, iniisip lang nila maglaro. Pag nakakita ng tubig, alam naman natin, gustong-gusto ng mga batang tubig, di ba? Maliligo sila, magtatampisaw, not knowing na may peligro talaga, lalo't spillway yung ilang bahagi niyan. Ang sabi sa akin ng opisyal na nakausap ko, pag-uusapan daw nila kung pwede raw nilang kumbaga, lagyan ng kamay na bakal, pwede mag-isip sila na pwedeng multahan. Hindi yung mga batang nakakapasok, kundi yung mga magulang na malalaman nila na nagpabaya. Dahil nga, alam mo Jessica, kung sa bata, kahit anong gawin ng mga batang ito, ay talagang makakapasok sa sobrang laki. At yung nakita nating butas na yon, Jessica, sa may creek, ay talagang binutas daw yan ng mga residente ayon sa mga opisyal. At hindi na nila binalik kasi nung nilagyan nila yan ng harang ng mga grills, ay nasisira rin dahil nga sa tambak ng basura. So yun yung mga problema, pinagtatambakan ng basura yung lugar, hindi naman mapaalis yung mga residente na nakatira dyan. So ang sinasabi nila, hindi lang ito problema ng otoridad, ng PNP at ng pamunuan ng watershed, kundi ng pamayanan, ng mga magulang din ng mga bata. Siguro ang sinasabi nga nila ay bantayan ng mga bata. Kung pwedeng 24 hours nilang bantayan ang kanilang mga anak, bantayan nila para hindi mapahamak at makapasok. Dahil talagang, Jessica, nung inikot namin, pwedeng pumasok kahit saan, lalo na kung ang mga bata ay madiskarte. Hindi naman mababantayan agad ng mga otoridad dahil
2,700 square meters ito, hectares pala. Napakalaki nun at hindi naman ganun kadami ang puwersa na pwede magbantay, Jessica, sa paligid na yan ng watershed. In fact, maraming munisipalidad na nakakasakop dyan, kasama ang San Mateo, may Quezon City. So, maraming mga munisipalidad at mga syudad ang nakakasakop nitong watershed, Jessica. Nakikita ko nga sa video mo, Cesar, yung kabilang bahagi nung sapa kung saan nahulog yung bata ka mo, parang may mga sakahan dun eh, may mga taniman ng mais ba yun o gulay? Jessica, maganda na tinanong mo yan dahil yung sinasabi nilang kumbaga vegetation, tanim ng mga pechay ay kumbaga yung mga residente na nakatira dyan sa may pader sa kumbaga yung edge ng watershed pinapayagan na makapagtanim para sa makapaghanap buhay ng libre. Ang gagawin na lang ng mga otoridad dito, sabi nung nakausap kong opisyal, kakausapin din nila yung mga nagtatanim na kung pwede, since nakakapagtanim naman ng libre, ay magbantay at pagbawalan kung may mga makakapasok in case, no? May makapasok na mga bata dyan. Bibigyan ng power nga itong mga to para pagbawalan, Jessica. Okay. So, magtutulungan ng pamayanan at ang mga otoridad. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.